is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga katiats, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao at sa ating mga katiats dyan sa labas ng bansa. Lalo na dyan sa ating mga katiats ngayon sa Middle East, dyan sa Saudi, maraming Pilipino dyan, UAE, sa Qatar, Bahrain, dyan sa Dubai at sa iba pang sulok dyan sa Middle East. Sana nawa ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Alam natin na gaano kahirap ang buhay dyan, pati nga sa Pilipinas ay apektado dahil sa gulo dyan. Kaya mag-ingat kayong lahat. Okay, so ang ating episode ngayon ay tungkol sa mukha na mga marker. Ito yung face mukha signs sa Yamashita Treasures. Okay, merong iba't ibang kahulugan ang mga itsura ng mukha na mga naka-curve or nakaukit sa bato. So una dito ay itong pantay na mata. Mukha na kompleto, lalo na kapag naka-smile yung kanyang bibig. So ito'y marker na nagsasabi na nasa harapan ang item. So nasa harapan lang ito, pinakamalayong distansya ay 5 metros. So pwedeng mag-start sa 1 meter to 5 meters. So diyan lang mismo sa harapan hanapin kapag ganito na pantay ang mata, naka-smile. So treasure in front. Ang mata ay nakatingin mismo, ang dalawang mata sa object. Ito'y meron akong naano nito ay talagang aktual na nakita na pantay na dalawang mata. Nakatingin talaga siya sa isang nakatusok na bato na final marker sa treasure. Kaya totoo to na kapag pantay ang mata, nakaharap talaga siya sa item. Okay, so punta tayo sa pangalawa. Meron mukha ito pero walang mata. Meron lang siyang kilay at bibig. So ito ay very tricky. Wala sa kanyang harapan. So dahil wala sa harapan, ang tingnan nito ay ang likuran ng bato. Kung malaki ang bato na minarkahan nito, ay nasa likuran. So wala sa harapan kasi wala doon ang kanyang missing, ang kanyang mata missing. A face with no eyes. No treasure here in front. Sa harapan niya wala. Pero dahil minarka yan, ibig sabihin meron talagang item. Pero nakatago ito sa likuran, sa opposite side ng bato. So ito naman, face with ang mata ay nakakross, ibig sabihin duling. So kapag duling ang mata, ang treasure ay X yan Kapag naduling ang mata, ibig sabihin nag-X yan. So kapag nag-X, treasure under or treasure mismo sa minarkahan. So pwedeng treasure inside the big rock kung saan nakamarka ang mata, o pwedeng treasure sa baba mismo niya, under. Imagine ang naka-X na sign, kahulugan niya ay target. Ito yung target, ang ibig sabihin. So nakatago ang sikreto sa nakakross na mata, sa duling. So ibig sabihin ng duling ay nag-ikis ang paningin. So X means treasure here, treasure under or treasure inside. So ito naman ang bato na nakaukit na mukhang ilong. Klarong-klaro ang ilong na pagkaukit na bato. So mahalata natin na masyadong emphasize ang ilong, matulis. At lalo na meron ding mata na nakasupport sa direksyon. So ang ilong ang pointer. Nose point to the treasure. So naka-point ang ilong, lalo na suportado ng mata na nakatingin din doon sa object.
So ayan, sundan lang ang point ng ilong. Pinakamalayo niyan ay 7 meters. 7 meters, umpisa sa 3 meters to 7 meters. Gamitan lang ng detector ang mga distansya na yon o ng inyong mga locator. At kung saan mag-detect ng malakas ay doon ang test dig. Test dig lang talaga mga ka-TH para hindi makagastos. Kapag mayroong detection, test dig ng 2 to 3 meters lamang. 2 meters to 3, pinakamalalim. Kapag walang kakaibang mga bato sa ilalim, mga bato yan na talagang may hugis na ginawa ng tao. At may kasama yan ng mga bagay na gawa ng tao katulad ng buti, plato, mga basag na banga na maliliit na klaseng banga yan. Yan ang sake jar. Lalagyan niya ng sake wine, ng bino. Yung maliliit na jar na kulay puti at asul. Kapag mayroong mga ganon sa 2 meters to 3 meters, mga basag na gamit ng tao, buti, plato, jars, ibig sabihin yan ay malapit na kayo sa item. So positive yan, ang ganyang mga signs. Kapag ang inyong test dig ay wala talaga, walang backfill. Ang backfill ay yun yung lupa na galing sa ibabaw. Ang backfill ay may kasama talaga yan ng mga dahon kasi galing nga sa ibabaw. At medyo brown o black soil siya ang mga backfill. Ang backfill ay makikita yan sa 2 meters. Kapag pagdating nyo sa 2 meters ay nagiging brown or black soil na may kasamang mga dahon o kaya mga lata na sanga ng kahoy, ibig sabihin yan backfill yan. So pwedeng kasunod na yan ang item. So itong mukha na malaki ang kabila na mata. And then ang kabila ay maliit, parang ganito sa drawing. So ang sundan dito ay ang malaking mata. So halimbawa nagharap sa iyo ang malaking mata pero isa lang. So kung nasa left side yung mata, kung doon ka nakadayo, kung nakaharap ka ay nasa right yan. Halimbawa dito sa drawing, malaki ang mata ng marka, malaki ang kanyang ano. Kung tingnan natin ay sa kaliwa. Sa kaliwa yan di ba? Nakaharap kasi sa atin. So yan ay kaliwa na mata. Pero kung nakaharap tayo na nasa kanan na side siya natin. Pero kung tayo yung nakaharap, kaliwang mata yan. So, ibig sabihin, to the left side ng bato ang item kapag malaki ang mata na kaliwa. So, left side, meron na rin akong nakitang ganito na mga recovered. Malapit lang, 2 to 3 meters sa kanyang gilid mismo, sa side niya. Hindi pwedeng ilagay ito sa under kasi gugulong ang bato. Gugulong ang marker kung hukayin ang gilid niya. So dumidistansya ang pagbaon nito ng 2 to 3 meters to the left. Pero kung nakaharap tayo sa bato, right siya. Okay, so yan yung sikreto ng mga mata na malaki ang isang mata. Ito naman kakaiba ang itsura niya dahil ang bibig niya ay 2 arrow na nagdikit. So, umpisa ka agad yan ng sign na mayroong 2 direksyon, 2 arrow pinagdikit, opposite. And then dinagdag pa yung mata na hindi cross ano siya, naka-point yung mata left and right. So, nagsasabi ito na mayroong 2 separated treasure. Ngayon dahil sa face marker siya, hindi siya malayo sa bato. So pwedeng hukayin ang left and right, test dig ng distansya na 2 to 3 meters. Makikita naman dyan sa arrow kung gaano kahaba itong arrow by inch. So yun yung mga distansya. So kung 5 meters ang arrow, so 5 meters left and right,
ang layo. Pero mas maganda na mayroon talagang locator na gagamitin left and right sa bato kung saan malakas yung mga pag-ikot ng inyong locator or pag-ikis ng mga gamit ay doon ang tisdig. Tisdig palagi. Meron kasi akong kakilala na ayaw maniwala sa tisdig. Dumidiretso siya eh. Kahit na ang lupa ay walang backfill, walang mga man-made signs, dumiretso pa rin siya hanggang 10 meters. Kaya palaging bukya. Kaya nga mag-testing tayo, test-dig, para malaman natin na yung hinukay natin ay mayroong ibinaon. Makikita natin sa lupa na backfill talaga siya. And then, hindi naman ang hapon magbaon na walang iniwan na signs. May iwanan talaga sila. Dahil sinadya nila yan para pagbalik nila kung sila yung maghukay, makikita nila yung mga signs. Na, oy, ito yung binasag ng lulo ko na buti, kulay brown, kulay green. Ito yung banga na sinabi ng lulo na binasag nila bago tinabunan. So ganun yun, hindi pwedeng walang iniwan. Kaya wag magpatuloy ng malalim kung hindi makikita ang mga signs na yan sa tisdig. So ganun talaga, magtaka tayo, bakit nag-detect? Meron ito kasi nag-detect. Ganun talaga ang lupa sa Pilipinas. Maraming iron content at mineral content ang ating kalupaan. Kaya mayroong mga spot sa lupa na malakas ang detection dahil concentrated yung kasing laki lang yan ng powder powder ng mga minerals na hindi nakikita ng mata. Kaya nag-detect yung parte ng lupa kasi mayroong mga naka-concentrate o marami na powder form na mga iron or itong false gold na tinatawag or mga minerals. Kaya nag-detect sa ating mga gamit. So, ganun lang yun. Pag hinukay natin, wala tayong makitang mga metal, pero malakas ang detection dahil kasama lang yun sa lupa, hindi nakikita ng mata. Okay, so patuloy tayo. Ito, nakita niyo yung mukha na to. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pababa. Yun yung mga letter C na mata. And then yung ilong niya ay half arrow. Half arrowhead ang ilong. So, klarong-klaro na tinuturo ng ilong ang baba. Ayan, no? Pero hindi ito under. Kasi kung under nga, gugulong ang bato kung diyan ilalagay sa under. So, yan ay dumidistansya pa rin. 2 to 3 meters. In front or below. Pero hindi siya under. Yung ganyan. Karamihan nga ng ganyang klaseng ilong na half arrow ay 4 meters yan eh. Pero dahil mukha siya, dahil face marker, ang face marker ay malapit lang. So, treasure below or treasure in front, 2 to 3 meters. Alright, yan lang ang ating episode ngayon na mga basics sa treasure hunting. Pero meron pang ibang kahulugan ng mukha na hindi na isama natin dito, mga ka-TH. Okay, so ako'y nag-wish na sana makatagpo kayo ng magandang mga marker, lalo na ng face marker. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Ingat at maraming salamat. Hanggang sa muli.